5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends! Welcome to another episode dito po sa The Snooki Serna channel. Pero una po sa lahat, please don't forget to like, share, and subscribe. Also, press that notification bell para po lagi kayong updated. Again, wala naman pong bayad, kaya please subscribe. Ay, alam niyo po, nandito po tayo ngayon sa napakagandang Studio QZ located po sa 56 Camias, Quezon City. For inquiry, please call 0917-515-8153 and look for Jameen Lim. Ito pong guest natin ngayon ay hindi na po iba sa akin dahil lagi pong nagko-cruise ang aming landas nung regal days namin. Sigurado pong walang kukontra pag sinabi kong hindi lamang po siya nakakatawa, pero isa din po siya sa pinakapoging komedyante ng bansa. Para sa ating lahat po na pinasaya niya, siya po si Dino, siya po si Bubuli, at siya po ang batang Asyong Aksaya. Please welcome isang mabait na kaibigan, my brother, yes, and sometime partner in crime nung araw. Mahal na mahal ko po si Mr. Anjo Iliana. Hi, Ange. Thank you. Thank you, Cookie, Snooki. Ange, it is my pleasure nga pala to be here with you. Kasi sabi mo nga, sa mga hindi nakakalam, na nagsisimula ako ay parang sister ko to si Cookie. Ano kaya? Oh, hindi. Ange, kamusta na mga bagay-bagay? Meron bang bago? Bago? Gusto mong bago? Uy, teka muna. Katatalo ko lang nung election. At least pinagmamalaki ko, talo ko. At saka, ang importante rin is naparamdam mo sa mga constituents mo kung paano mo silang minahal at mahal pa rin, and that you're willing to do everything for the district, di ba? For the city. For the city, rather. And hindi pa naman tapos ang lahat. Meron pang susunod na baka naman pala rin ka naman at ma-realize nila kung gaano kahalaga ang serbisyo pwedeng maibigay ng isang Anjo Iliana. Nag-enjoy din ako when I met them, kasi sa Calamba, hindi lang pala taga Laguna lahat. Iba-ibang parte ng Pilipinas galing. Mostly sa South. Mga Bisaya, mga Bicolano, doon na sila nagmamigrate. Yeah. So, enjoy ka rin ang mga time na yun, Ange? Enjoy ako. Hindi lang ako nag-enjoy na natalo. Ange, di ba ikaw yung nag-Dutch Entertainment? Totoo ba? Sumusundo lang ng mga taga-Dutch. Sino kaya yung taga-Dutch Entertainment na sinusundo? Siyempre, yung girlfriend ko nung araw. Ayun, yung girlfriend. Ano naman nila si Lotlot. Ayun. Love ko naman yan. Hanggang ngayon. Alam mo, nung dinalaw ko nga si Ate Guy, gusto ko masolo si Ate Guy. Kasi, naging girlfriend ko si Lotlot. So, siyempre, kahit pa paano, naging benan ko si Ate Guy. Oo naman. So, gusto ko maaga para walang tao, walang chismis. Gusto ko lang masolo si Ate Guy. Kasi may mga pinagsamahan din kami. Yung guard ang kulit. Andyan si Ian sa baba. Sabi ko, wag na. Hindi na. So, sabi ko, sige na nga. Nahihiya ako dahil. So, nakita ko si Ian. Si Ian naman, tawagan ko si ate, tawagan ko si ate. Wag na disturbo yung si ate. May asawa niya. Hindi, tinawagan pa rin. Nag-video call kami. Nung nakita ko ni Lotlot, alam ko naman darating ka. Naluha ako, sabi ko. Parang alam pa niya na talagang minahal ko siya. Marami kasing hindi pabor sa amin. Kasi siyempre, may pangalan na siya, no? Gusto niya yung career. Naintindihan ko naman yung mga handlers siya nun. Kasama na yung family, friends, relatives, manager. Sino ba manager yan? Basta anyway, siyempre, career, di ba? Bata pa siya eh. So, naintindihan ko naman yan in the long run. Pero alam mo, Ange, talaga na-feel ko nun, I hope you don't mind if I say, mababaw naman talaga ang luha mo, pero na-cry ka pa nun naiyak ka pa nun pagka napapagkwentuhan namin si Balot. Kasi parang na-feel mo talaga yung what she was going through at the time. Parang nandun yung care, concern mo sa kanya. Pero tama na, that's too personal. Gusto ko lang sabihin na talaga you had a witness ako yung sa true love ninyong dalawa.
How were you able to recover from that breakup? Nako, this was like 30 years ago, kaya hindi ko na talaga maalala. Kasi bata pa rin naman ako noon. Siguro naka-recover ako kasi naging busy ako. Kasi wala naman akong career noon eh. Ang career ko noon is alalay ni Richard Gomez. Di ba? Nox, kunyari, hindi ko pa alam. Yeah. Plastic yan. Alalay ako ni Richard Gomez. Kahit saan siya pumunta, shooting, taping. Ganun lang ako. Wala akong trabaho. Tama. Girlfriend niya, dadalawin. Doon kita nakilala eh. Nung sa White. Baka mamaya, i-deny pa tayo nito. Hindi, pero totoo lang, ang cute. Yung friends kami ni Richard nun, kaya rin kita naging friend kasi na-introduce ka ni Rich sa akin, di ba, Ange? Tapos, ayun, ang ending pa nga nun, parang feeling ko pa, parang mas love ko pa ikaw kaysa sa kanya eh. Parang mas naging, like, ang bait ni Anjo. Eh kasi hindi kita sinasaktan. Sinasaktan ka yata ng kaibigan. Alam mo naman, yung marami akong paano doon. Anyways, ako inibang topic, change topic. Change. Paano ko bang na-discover, Ange? Ano ako nun Naglalaro ka daw ng basketball, balita ko? Oo. Pero wala akong hilig sa showbiz doon kasi hindi nga ako kilala yung mga artista nun eh. Ang gusto ko lang nun, maging professional basketball player. So, player ako ng San Sebastian, NCAA. Tapos, nung nagkasakit yung father ko, bigla akong inisip na, yun nga, na seryosohin ko na kaya to. Kasi, paano ko tutulungan yung eldest ako. Sabi ko, nako, yung mga kapatid ko, 4 pa, mas bata sa akin. So, parang sinasabi ng tatay ko, kailangan mo na mag-work. High school pa lang ako. Ayun na, nagseryoso na ako. Awa ng Diyos naman, binigyan ko ng mga doors, opportunities. Doors na nag-open. Pero I did not expect na doon ako mag-excel or magtatagal sa comedy. Kasi nga, hindi ba, ang di po nalalaman ng marami sa atin, friends, si Anjo nag-start as a dramatic actor. Tama ba? Yung unang extra ko movie, Hinugot Ka sa Langit, Ishmael Bernal, Maricel Soriano. Oh, miss. Kayo na, pasok na kayo. Unang shooting mo, di ba? Nakikiramdam ka sa nangyayari. Wala akong dialogue nun. Okay. Pasok-labas lang ako nung yung ospital. Si Maria nandun. Nagre-rehearse si Maria at saka si Ishmael. I remember, nagalit si Ishmael Bernie. Pinukpok si Maria. Grabe, no? Sasabi ko, ay, Maricel Soriano na yan, sinasaktan ng direktor. Ayoko na mag-artist. Natakot. Takot ako. Bago namin sinimulan yung The Graduates, Ange, Ishmael kinausap ko Bernal talaga din. si Ishmael. Oo, nag-request ako sa kanya na kung pwede mag-date kami in a Japanese restaurant para pakiusapan ko siya if he could be a little gentle with me. Kasi alam mo naman ako, yung masyado akong sensitive din. Correct. Especially nung bata ako. So talaga nakiusap ako, direct, please. Hindi ka naman... Buti na lang, hindi naman. Hindi naman nagalit. Yung buong movie, wala talaga. Araw na nagalit siya? Wala. Kung i-correct mo niya ako, excuse me, he would put me in a corner on the side. Yeah, I think it's like this. Ang swerte mo. Di alagang-alaga ka. Blessed, alagang-alaga. Talaga, hindi ako na-traumatize at all, Ange. Naging dramatic actor ka muna. How did you become naman a comedian? Saan nag-start yung pagpapatawa? Araw, nung wala pang mga telenovela, talagang lahat ng channel may sitcom. Oo nga. Ilan lang tayong artista nun. So, madali naman ako nakapasok. Yung sa akin nun, sabi ko sa'yo, gusto kong seryosohin na yung career ko. So, kahit anong iba to sa akin, comedy, kahit hindi ako marunong, pinagbubutihan ko na lang. Alam mo, sa dami ng ginawa kong sitcom, wala na, nahasa na ako dahil sa mga magagaling yung kasama ko. Oo naman, sa bagay totoo, no? Sino ba mga nakasama mo? Yung mga una kong nakasama, Nanette Inventor. Bert Tawa Marcelo, isipin mo, Bert Tawa Marcelo. Alam mo, pag nakasama mo ang isang legend, may matututunan ka eh. Natutunan ko sa kanya yun na bumibitaw-bitaw siya, wala sa script. Di ba? Pero pasok pa rin doon sa eksena. Actually, lahat ng comedians na nakasama ko yan. Ganon. Tessie Tomas, Noel Trinidad.
Ange, alam mo yun ang favorite show ko. Yung Abangan? kasama si Tita Tessie, yes, Abangan na Ang susunod. dami namin doon. Nanalo ka pa nga ng Best Actor Roderick, doon, di ba? doon. Na-nominate. Nanalo ako, Nanalo ka pa. 1992 yata. Di ba naman? For the past 20 years, bago nag-pandemic, hindi na ako tumanggap ng shows. Wala na akong tinanggap. Bakit? Kasi Monday to Saturday, nasa Bulaga ako. Ayun. So, doon naman nahasa yung parang hosting. What is good comedy for you, Ange? Good comedy, that's a good question. Depende kasi, minsan kasi your market, di ba? May market na pilyo, may market na wholesome, Right. may market na heavy. Di mo pero para sa akin, dahil Pilipino tayo, dapat i-master mo yung pagka-wholesome mo. Kailangan mapataw mo sa using yung wholesome. Kasi, Pero aminin natin na hindi on the contrary nga, di ba, ang Pilipino, di ba green? may rin, pero ako, ever since kasi, ang nakikita ko, yung mga Pilipino, pa rin sila, conservative Pero pa may rin. pagkakontra. Sino pinakamagaling na komedyante for you, during yung era mo, yung generation natin? My second or third movie was kay Dolphy. Ano yung movie na yun, Ange? Sa mga Once hindi Upon a nakakaalam. Time? Once. Nandun din ako, di ba, Ange? Ano nga ba? Tinan mo, nandun pala tayo. Ba't di tayo nag-uusap? Hindi, alam mo kung bakit yung time na yun, Ange. Hindi, guest lang naman Teka. ako. Ako yung dream girl ni oo. Richard. Kasi nga, nachichismis kayong dalawa noon. Yes. Kaya yung ending, kayo rin Ginawang ako yung girl. Pero alam mong favorite ko, after dito ng Once Upon a Time siguro, kasi dinidevelop na yung love team yun. Ay nako, sobrang love ko ang blues ang itim, hindi asul, itim. Yung blues ang itim. Talaga, Diba? Ange. Talaga. Tsaka hit yun, di ba? Alam mo, karamihan ng komedyante, seryoso. Oo nga. Parang, Ganon, Ange. ba't ganyan kayo? Yung sa kanila, parang trabaho lang to sa amin. There was a time ko kalakasan ko sa TV bago ako nagbulaga yung mga shows ko. Yan, kami ni Jano, di ba, may Over the Bound. May pagod factor. Ayun. Tapos problema factor sa bahay, sa pamilya. Wala pa akong asawa nun. Kaya minsan tinatawag akong, suplado. Suplado mo naman. Kasi hindi naiintindihan ng tao na, nagpapatawa ako. Pag nasa ere kasi ako, binibitawan ko yung problema. Hindi mo pwedeng dalhin yung problema sa ere. Pag once nag-take ka na, bitawan mo lahat yun. Balikan mo na lang pag-cut. That's true. For a few years, parang nagkaroon ako ng desire to, naging decision ko to, nung nagkahiwalay yung mom and dad ko, na parang gusto Ilan kong taon ka maging- nun? Mga 10. Parang gusto kong maging makatulong kahit papano. Parang ako yung naging breadwinner sa family namin for a while. Ange, ikaw ba, masabi mo na parang, ikaw din, parang for a time na naging nag-breadwinner ka rin sa family? Oo naman. Kasi nga, di ba, nausap ako ng father ko, na-paralyze siya eh. Tapos sabi niya sa akin, being the eldest sabi niya, ikaw ng, padre sa pamilya ng bahay. Oo. Siguro 16 lang ako nun. Tapos, Di, umiiyak siya nun. Para umiyak yung tatay mo sa'yo, iba yun. masakit yun. Na, hindi ko maintindihan kung nagsabi ng padre di pamilya. So, paglabas ko, kasi nanibago, umiiyak siya eh. Sundalo yun eh. So, para umiyak yung isang sundalo, parang hindi bagay eh. So, paglabas ko, parang ano yung sabi ng padre di pamilya? Saka ko na-realize, oh my God, sabi ko, ako nang bubuhay ng pamilya ko. Eh, 4 pa yung kapatid ko, wala naman trabaho yung nanay ko. Housewife kasi si tita talaga. Baldado na yung tatay ko. Sabi ko, mahirap tong gagawin ko. Then, kinausap ko na si Dog, si manager ko, na hindi naman kasi ako seryoso nun sa karir eh. Talagang kinausap mo si Tita Oo, Dog? kasi happy lang ako nun na sumasama kay Goma. Yan na yung kaligayahan ko eh. Sumama sa kanya sa shooting, kakain sa shooting, sasama sa gimmick niya, matutulog sa bahay niya. Alalain lang ako nun. The-drive sa kanya, pag antok na siya, ako magdadrive. Pero it was more barkadahan ng fun more than anything. Barkada, brotherly. So, Pero yung parang nagseryoso ka talaga nung time na nagkaroon ng situation. I talked to my manager. I asked Douglas noon, nung nabubuhay pa siya. Sabi ko, Dogs,
Sabi ng tatay ko, ako na yung padre ng pamilya eh. Baka pwedeng bigyan mo ako ng mga assignment. Nagseryoso ako, pero hindi ko alam na may talent pala ako sa comedy, ganyan. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Na-develop ka na lang yun eh. Siguro nasa isip ko, naku, huwag kang bibitaw. Galingan mo. Galingan mo kasi yung pamilya mo maasa sa'yo. Di ba? Ikaw, how are you as a kuya? You are a kuya of how many brothers, Ange? 4. All boys kami. Sino-sino nga ba kayo, Ange, sa mga hindi nakakaalam? Si Robbie, yung sumunod sa akin, died na at the age of 40. Tapos yun si Polly, nag-artista rin. Ang TV na. Si Jo Marie, lala niya. Guapings, na girlfriend ko si Aiko, inagaw niya. Totoo? Hindi. Oy, hindi, ganito yun. Pag-uusapan natin. Hindi, alam naman ng tao yun eh. Naging kami ni Aiko noon. Pero hindi kami seryoso. Parang kami, parang batong relasyon natin na para lang tayo naglalaro. Kasi naging leading lady ko rin siya sa movie na. Tapos, nung wala na kami, walang may alam, nagpaalam sa akin si Jo Marie na kung pwedeng ligawan ko si Ay. Tapos hindi ko naman alam, magkakatuluyan sila. Inaanak ko si Andre. Naging sister-in-law mo pala si Aiko, di ba? Parang gano'n. Pero ikaw pala, kayo pala yung nauna. Oo, pero hindi kami intimate. Ano kami, parang... Puppy love lang. Parang gano'n, puppy love. Base question number 1, please. Hi, Anjo. Ako si Rish, isang TV writer from GMA. So, ang question ko for you ay, di ba nagkaroon kayo ng tampuhan ng kapatid mong si Jo Marie? Bilang kuya, gaano mo ito dinibdib? Ako naman kasi, Snooki, as I age, pag nagagalit ako, matagal na yung 1 linggo. Hindi katulad nung araw, dinidibdib ko pa yan. Ako din. Kaya ako, pag nagalit ako, iisipin ko na lang yung mga bataw galit. Tapos inisip ko, wala namang kwento to, wala namang pupuntahan. Kasi marami akong kaibigan na, biro mo, pati mother ko, minsan 30 years sila hindi nag-uusap. 2 lang sila magkapatid, hindi pa sila nag-uusap. Di ba? So sabi ko, panganay naman ako, inisip ko yung mga bilin ng tatay ko, wag na, hindi na magalit. Ganun lang. Tama yan forgive and forget. Hindi rin naman magandang dalhin yan eh. Sino yung maituturing mo na best friend mo? Yung naging parang pamilya mo na? Second family. Ngayon kasi, bigla na makakita na kasi may kanya-kanyang pamilya na sila. Pero siguro, 2 sa buhay ko. 3 siguro. Si Goma, na ever since he was there for me, ever since he would treat me as his own brother, more than his brother. Ganon kami. Tsaka ang dami namin pinagsamahan ni Goma. Lahat ng girlfriends niya, kilala ko. Kilala ko, cooks. Totoo? Oo. Naku, parang masabi ko nga, parang partner in crime sa dalawang. Hindi ako partner in crime. Lang ako, kasama lang talaga. Hindi ako nakikialam sa... Pero ikaw, Banch, never kayo parang nagsabi na, naku, napag-usapan natin, may hugot. Parang wag naman ganon. Hindi, kasi, kumbaga, nire-respeto ko yung feelings niya. Minsan lang, pag kunyari, nalilito siya, tatanungin ko siya, sabi ko, anong problema? Number 2, Joey Marquez. Si Joey Marquez, sabagay, isang lang kami. Management. Isang management lang. Pero si Joey was more of a kuya naman to us kay Goma. Kasi mas may edad siya sa amin. Tsaka ang dami niya ng babae, ang dami niya ng asawa. Kumbaga, mas madali na siya mag-advise. Sobrang dami ng experience. Marami na experience. Veterano na sa that department. Pero, more than that, treated us na parang mas batang kapatid naman. Kaya, Joey, the third and last person is, ito talaga parang kasing edad ko. Hindi kuya, parang twin ko to pagdating sa comedy, si Jano. Oo. Wala kaming, alam mo, ilagay mo kami sa isang eksena, ilagay mo kami sa stage, wala kaming pag-uusapan. Naplanado. Lahat yun, ad-lib yung. Kaya namin mag-ad-lib ng 2 oras. Totoo, impromptu lang lahat. Impromptu lang. Sa inyong magkakaibigan, sino yung pinaka-chick boy? Yun muna ang first question. Siguro yung pinakahulihin. Sino bang pinakahulihin sa kanila? Si Jano. Si Jano, laging may blind item, may na nahuli. Siguro si Jano. Nagkagusto na ba kayo
sa iisang babae? Na Nag-away na ba kayo, magkaibigan kami. magkaibigan kayo, nagkagusto kayo, pareho kayo nagustuhan isang girl? Sa ngayon, wala akong, wala akong maalala. Pero, kunyari si Gowa, kasi magaganda girlfriend niya, katulad mo. O siyempre, ako naman, humahanga din. Yeah. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, sabi mo kanina, di ba? Sabi ko, alam mo, Cooks, nung araw, nakikita kita, nakatupis ka, ang sexy-sexy mo. So, kumbaga, na-appreciate ko yung beauty mo. Pero, wala akong Walang malis. malis. Kasi alam ko, nung mga panahon na yon, mahal ka ng friend ko. Yeah, somehow. Ange, buzzer question number 2. Okay. Eto na. Hi, Anjo! Pakalma ka lang. Si Miko fresh lang ito. May itatanong lang ako sa'yo. Bukod sa akin, sino pa ba ang niligawan mo si Showbiz na hindi ka single? Aminin. Sino yung iba pang niligawan mo sa showbiz na nabasted ka, Ange? Nabasted. Oo. Nabasted. Teka, ako, ang hirap na. Tagal ko na. 41 years na rin ako sa showbiz. Hindi ko maalala lahat. How many kids do you have, Ange? I have 2 girls, then 2 boys. Same lang naman, same mother. Katuwa, wala namang gustong mag-showbiz sa mga pamangkin ko sa'yo? Meron. Kaya lang, sinasabi ko sa kanila, the chances of you to be successful is 1:1,000,000. Kasi dami-dami ko nakikita, gusto mag-artista. That's true. But sabihin na natin na kung may 1:1,000,000, sumikat ka, the chances of you na 10 years nandiyan ka pa rin is 1:1,000,000,000 na. Oo naman. Kasi sabi ko, alam mo, sabihin natin sumikat ka, nagkaroon ka ng opportunity, ng chance na magawa mo yung gusto mo. Alam ba yung career ng artista, minsan, pag hindi na nagsashine yung star mo, napakasakit sa kanila, nagkakaroon ng depression. Kaya sabi ko, sayang naman yung mga pinag-aral ko sa inyo, maging na lang kayo dun sa, kung saan kayo nag-graduate. Totoo. For the longest time, di ba, Ange, nakasama ka sa isang sumikat na show over the backward for the longest time. Ange. Nung wala pa kasing channel war noon, ang Over the Backward was inside the top 10, top 20. Kami lang ang pumapasok na GMA. Lahat ABS. Noong nagkaroon ng channel wars, di ba nagkaroon ng channel wars, nag-away yung ABS tsaka yung GMA. GMA 7. May show ako sa ABS, yung Abangan ng Susunod na Kabanata. Oo, na isa Ang pang show big ko sa hit GMA din. is Over the Backward. Okay na ako sa dalawang yun. May isa ako sa 7, may isa ako sa 2. Oo nga, sabay yun ano. Nung nag-away ang Channel Wars, na-pressure ako ng manager ko. Parang siguro kinausap siya ng management. Mamili na si Anjo. Mag-7 siya, 7 na lang siya. Mahal ko yung Abangan ng Susunod na Kabanata. Doon ako nag-umpisa eh. Totoo. Mahal ko si Jano, mahal ko yung Over, mahal ko ang Viva. Sabi ko, paano to? Wala akong choice nun. I had to leave Over kahit ayaw ko. Nung nagkahiwalay kayo, nang umalis ka sa show, nagkahiwalay kayo ni Jano, nagtampo si Jano sa'yo? Oo. Pero dinadalo ko pa rin sila nun. Kaya lang parang uncomfortable na sila na dumadalo. Pero never kayo nag-usap ni Jano about it? Hindi, nagtampo. Naintindihan ko naman yung tampo niya, kaya dinadalo ko pa rin siya, pinupunta ko pa. Tapos diba, Ange, meron kayong parang you tried to revive it with another show, yung Buti nga? We did, I think 2 shows, Nats Entertainment, Bebote nga, yan, yung dalawang yan. Number 3, last okay. Question. Hi, Anjo. This is Rodel Fernando o PMPC. Tanong ko lang kung may tampo ka pa rin ba sa Itbulaga sa pagkakatanggal sa isa show? At kung nakausap mo na ba ang TVJ tungkol dito? Thank you, Rodel. More power sa PMPC. Yun nga ang daming tao ngayon, iniisip nila, ano ba? Tinanggal ako ng Itbulaga. Nagtatampuhan kami ng TVJ. Ganyan. Ito ang totoong nangyari. Pandemic yon. Nagkaroon kami ng video na meeting. Kasi bawal mag-meeting na. Doon si Mr. Tubiera. Sabi ni Mr. Tubiera sa cast, I'm sorry, but I think this will last for
mga more than a year, 1.5, baka umabot pa to ng 2 years. Sabi nga sa Cookie nun, wala akong tinatanggap na ibang trabaho. Tinatanggihan ko kasi araw-araw na ako nag-iit bulaga, ba't pa ako tatanggap na trabaho? Kaya mamatay ko na to, wala nang tulugan. That's true. Wala pang Eddie Garcia bill nun na 20 hours ka na nagtitaping, hindi ka pa pinapauwi. So anyway, nung sinabi ni Mr. Tobiario, nag-iisip ako, paano ko bubuhayin pamilya ko nito 4 pa yung anak ko. Nagka-offer sa akin sa isang network, nagpaalam na ako, nagbigay na ako resignation ko. Although, yun nga, masakit sa akin iwanan yung Bulaga. Kasi 20 years ka na 20 years in the... Close ako kay Joey, di ba? Close ako kay Vic. Parang kakalungkot. Kaya nag-resign ako. Ngayon, kung magtampo man sila dahil sumama ako sa ibang show, karapatan naman nila yun. Katapat Tama. Kaya lang, inisip ko yung buhay ng mga anak ko, future mo. Sa bandang huli, I'm sure nag-usap na kayo after that. Nabash lang ako ng mga fans, ng mga Dower Cats. Di ba, Ange, meron kaming part dito sa ating show na munting channel, Pick a Name. Chris Aquino. Chris. Hi, Chris. Never kong pinag-usapan. Naling kayo romantically for a while, right? Yeah, we had 1 or 2 movies. Tapos, naging kami for a while. Gano'n ka seryoso yun, Ange? Ange, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang kikwento to. Total, matagal na to Ay, kumare ko yan si Chris. Hi, Chris. Naanak ko si Joshua. Natatawa ako nung araw, pagbabalikan. Wag sana magalit si Miss Chris. Nung medyo kami pa, lang naman kami, parang 3 weeks. Nag-break kami ni Chris kasi minsan dumala ako sa kanya. Nagdala akong flowers. Yung flowers ko parang galing Baguio. May matataas na stem na roses na alam mong galing sa ibang bansa. Sabi ko, kanino galing yan na roses na yan? Oh, it came from Robin. Sabi ko, nangliligaw ba sa'yo si Robin? Oh, he's my boyfriend. Ha? Boyfriend mo si Robin? Boyfriend mo rin ako? Yeah, including Aga. So, nabaliw ako noon. Alam mo, nabaliw ako noon. Sabi ko sa kanya, ikaw, baliw ka magkaibigan na lang tayo kasi wala mangyayari sa atin ito. Hanggang sa naging super close, best friend ko yan si Chris. Panahon ni Kuya Ipe, nandun ako para sa kanya. Yung pagbubuntis niya andun ako para sa kanya. I was there. I was telling her, alam mo si Kuya Ipe, hindi natatanggapin niya ng pamilya mo kasi may asawa at pamilya na yan. Nagkaroon na ng asawa, hiwalay. But sabi ko, your child, imposibleng hindi tanggapin ni mami mo, si Cory. Imposibleng hindi tanggapin ng mga kapatid mo. Kasi dugo nila yan Si Kuya Epe, hindi naman nila dugo yan. Kaya, wag mo nang isipin yan kasi nakakaano lang yan sa pagdadalang tao mo. Basta I promise you, your family will accept your child. So parang for a long time pala, Ange, and even siguro now, para naging confident ka ni Chris? Nung panahon na yon, in fact, she told me, because of you were here for me, you'll be number 1 sa Ninong. So, yung mga nung pumunta ako Ninong, mga barkada ni Kuya Epe. Kami ni Chris, nagkahiwalay ng landas nung nag-away sila ni Joey Marquez. Remember that? Malaking issue yun. Oo nga pala. Yes. Malaking gulo yun. So, siyempre, nung kinampihan ko si Joey, wala na. Hindi na ako friend ni Maring Chris. Pero pag nakikita naman kami, kunwari sa airplano, hi pare. Ganun lang. Yung pinagdadaanan niya ngayon, kahit may mga ilang tao na tinitira siya sa pinagdadaanan niya, I think more than 90% ng sa showbiz, mahal ka ng industriya. Kaya wag mo isipin na lahat ng taga-showbiz hindi ka gusto. Mahal ka ng mga taga-showbiz at naiintindihan nila yung kalagayan mo. Kasi minsan may bira dyan kay Chris na umaarte lang, na, di ba? Kaya, yun lang naman, na keep strong, keep fighting,
Kawawa naman si Mari. Dalawa yung anak niya, wala na nga siyang love. That's di ba? true. Pero ako, hanga kay Chris sa katatagan niya. She's so strong and she's so strong in her faith. Yeah. Ito, love ko to. First love ko to eh. Lot de Leon. Oy, si Lot. Alam ko yan. First love mo si Ano Balot. ba nangyari sa amin? Hi, Balot. Alam mo, there was a time na ayaw ni Ate Guy sa akin. Kaya dinala ko siya ng wake niya para, oy, peace na tayo wala akong hinanakit sa'yo, mahal kita. Kahit pinaghiwalay mo kami. Di ba? Parang siguro peace of mind. May closure. Closure. So anyway, there was a time, sobrang sakit na experience ko. Nung finally na-contact ko si Lot after months yata. Kasi parang nilalayo sa akin. Ang sakit sa akin kasi nung kinausap ko si Lot, ang sabi niya sa akin, I'm sorry, Jo, kakasal na ako. Parang nahulog. Ang bigat nung, alam mo pag nahulog sa yung mundo, ang hirap buhatin kahit hindi mo nakikita. Ang bigat, no? Ano yung bigat? Talagang mararamdaman mo yung bigat ng daigdig. Parang buhat mo yung mundo. Ganon ang pakiramdam ko. Pero ito, Ansha, not to add insult to injury, pero bakit sa tingin mo, naging ayaw ka ni Ate Gael? People think I was using her para magkaroon ng popularity. Kasi sino ba naman ako? Hindi naman ako anak na artista. Hindi naman ako... Kumbaga, alalay lang ako ni Mr. Richard Gomez noon. Sino ba ako? Parang, gusto lang yan sumikat. Eh. Hindi niya alam na first love ko to. Sobra kung alam nyo lang, guys. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi, ganyan talagang buhay. Mother Lily. Mother Lily. Mother Lily. Malaki utang na loob ko dyan. Maraming tinulungan yan. Tayong dalawa na. Tayong dalawa, isa na doon. Isa na doon. Isa na doon. Pero hindi ako makakalimutan si Mother Lily kasi ano yan kung sinong pumasok sa office niya, yun ang favorite niya. Minsan tambay ako dun sa office niya eh. Sa kwarto niya, may bedroom siya dun sa Valencia. Sa Valencia. Kaya nga minsan naiwan ako sa bedroom niya sa Valencia. Ewan ko nung ginagawa ko sa bedroom niya, iniwan ako dun. Siguro may kausap si Mother. Naiwan kaming dalawa nung napakabatang 10 years old yata na si Cheryl Cruz. Kaya nung naging kami ni Cheryl, sabi ko, hoy, alam ba nung araw, dalawa lang tayo dyan sa kwarto, nakabuka ka pa sa akin. Grabe, ano? Oh my gosh, Anjo, ibig sabihin, 10 years old si Cheryl, nung nagkakilala kayo. Hindi, nung nakita ko siya sa loob mo siya doon sa loob lang. Ano naman yung sinasabi ni Mother Lily sa akin? Ito naman magandang alaala kasi ni Mother. nga, pag si Mother, kung sinong pumasok sa office niya o silang dalawa lang, kadalasan sa kwarto niya sa Regal. Kunwari si Cookie, my favorite, ikaw ang paborito ko, Snooki. Ikaw ang paborito kong artista. Yan, usap-usap. Siguro may aabot sa yung pera. Aalis ka na. Mamaya darating na si Maria, Maricel Soriano. Maria, ikaw ang favorite ko. Lahat ng pumasok doon, favorite. Pero ang hindi ko makalimutan, ito gusto kong tanungin. Sige, go. Kasi si Mother noon, pag nagagalit sa'yo, ang tawag sa'yo, pagong. Ano yung pagong? Bakit ka pagong? Di ba nga kasi hindi tayo masyado nag-work doon eh. Movies, hindi masyado. Kasi di ba ano ba yung pagong? Kasi nga, di ba sabi ni Mother, ang tagal ko daw mag-ayos, mabagal ako kumilos. Yun, yung sa kabagalan ko, parang inihambing niya ako, inihintulad niya ako sa pagong. Sa turtle. Pero sabi ko nga, professional ka naman, di ba? Hindi rin. Late lang siguro. Hindi ako proud to say, may mga time din na burnout ako, Ange. Burnout talaga. But it's not a reason to be tamad. Though, truthfully, hindi ko naman ginustong magdiba-dibahan. Talagang na-burnout lang Burnout ka lang. So, dumating ako sa point na para akong nagrebelde sa sistema, nagrebelde sa kung kani-kanino, sa sarili ko. Naging ganon. Kasi ngayon, yung past ilan ba? 10, 20 years, hindi ka naman pagong eh. Hindi naman na, Ange. Asawa ko to. Si Miss Jackie Manzano. Alam mo, I cannot talk about my ex-wife because yun ang kasunduan namin ng mga bata. Yeah. Sabi ko, respected. ang promise ko sa kanila, I will
keep quiet. I will shut up. Di na ba rin banatan ako ng banatan, nanay mo, tahimik na lang ako. Pag affected kasi yung mga anak mo, you have to sacrifice everything. Of course. And I saw them crying before. Naku, parang matutunan. At saka, Ange, di ba, ito yung usapang magkapatid. If there was anyone na dapat nating i-consider ang feelings above anyone else, sa plane na ito, sa human plane, is yung mga anak natin. Yeah. Kasi bata pa sila, may future pa sila. Tama. Ikaw, pinagdaanan mo na lahat yan. Correct. Di ba? I-sacrifice mo na yung huling taon mo para sa kanila. Tama. Tama, Ange. May isa pa. Ito, baby ko to. Oh, Baby Damulag. ang laking babae, no? Cheryl Cruz. Lumabas to kay Kuya Boy. Sa The Buzz. The Buzz ba? Ay, hindi. Sa Fast Talk. Fast Talk. Nako, mahulog ako sa upuan ko last year. Sinabi ba naman, ay nako, yan si Anjo. Niyaya na akong pakasal, di naman tinuloy. Parang may sama ng loob si Shea, ha? No, we love you, Shea. Di kami nagkita matagal. So, siguro mga more than 10 years. Nag-guest siya sa GMA. Siguro sa Nuts Entertainment yata. Tapos? Or Bebote nga. Basta may isang show siyang ginis. Ang eksena, sasampalin niya ako. Ito yung after naghiwalay kami na hindi ako nagpaalam. Nagkaasawa na siya. So, akala ko okay na lahat. May asawa ka na eh. Ito na eksena. Naku, Cookie, ang lakas ng sampal. Bumawi. Cut. Isa pa, hindi nakuha. Pero bago, sabi ko, may galit ka ba sa akin? Bakit ang lakas ng sampal mo sa akin? Kasi may asawa na siya, di ba? Hindi mo na dapat iisipin na nagtatampo siya. Tama. Nung pangalawa, ganun din kalakas. Sabi ko, hindi, sabihin mo na. Hindi, okay na, nakaganti na ako. 2 sampal yun. Meron pa pala siyang, May hugot. Inanakit. Si Shea. Pero nag-usap ba kayo? Seriously speaking, nag-usap ba Nagbalikan kayo? kami. Nung 2016. Nagugulat ako kasi alam niyo medyo matagal na po kami hindi nag-uusap nito si Ange. Nagkabalikan kayo. When we broke up nung asawa ko, pala pa yatang 1 year na nagbalikan naman kami nito ni Cheryl. Kasi naudlot nga yung ano namin nun eh. Ano ba nangyari? Ginost mo siya? Bakit mo siya ginost? Bakit? Hindi pa ako ready mag-asawa. Eh, ba sinasabi mo gusto mo pakakasalan pagagalitan kita eh? Hindi, kasi noon, parang wala lang, katuksuhan lang na, sige, nasunod naman ako na, sige, baka, sabi niya, kausapin mo na yung ano ba ito sabi niya? Kausapin mo na yung tatay ko. Which is Tito Rani. Yes, kasi nandun ako sa bahay niya, si Ricky Belmonte naman, cool naman kami ni Ricky. Masaya naman siya, nandun ako. Masaya naman siya. Kasi may naging boyfriends na rin naman si Sherry. Pero parang gusto niya ako. Kaya ito na nga, sabi, magpaalam ka na sa tatay ko. Tatay mo, ikausap ko na yung tatay mo. Ay, nako, si FPJ. Ilang beses ko nang in-Indian si FPJ sa Star Olympics. Kasi si FPJ, favorite niya ako. After ng basketball, tatawagin ako na, upo ka dyan. Gusto niya, tabi kami. Hindi ako umiinom. So, parang, ano to, balita ko, 24 hours daw uminom. Tapos gagano'n yung hita ko na ni FPJ. Lakas. Erap. May sasabihin ako siya. Hindi, sabi ko, ano nga sasabihin ito? Ano po yun? Paborito ko yung Takeshi Casa. Di ba? Kakabaliw, di ba? Bino mo, FPJ ka. FPJ ka. Action star ka. Paborito kong Takeshi Casa. Tapos, balitang-balita, pagkasama mo yung mga stuntman tsaka goons, 2 araw kayong umiinom. So, lalaking lalaki kayo. Tapos sasabihin sa'yo, paborito kong Takeshi. So, yun, ginose ko si She kasi ayaw kong hingin yung kamay niya kay FPJ. Na cold feet ka pala, Ange. Cold feet, yes. Pero, nagkabalikan pala naman kayo. Matagal din. Hindi rin, kasi ganun din. Kasama ko kasi yung mga bata noon. Pag sinayang kasama ko yung mga bata, nandun yung nanay. Oo. Wala na kami nung nanay, pero nasisambubong lang kami. Naintindihan mo yung sitwasyon. Yes, nag-gets ko. Naintindihan ko rin naman siya na
ayaw niya ng gano'n. Naintindihan ko naman. Sabi ko, wala ganito. Kaya ano na rin, hindi na rin kami nagkatuloy. Pero Ange, how are you now? How are you feeling now? How is Ange Iliana's heart? Wala. My heart, walang tibok yung puso ko. Mga 10 years, a decade na. Ikaw ba? Dami-dami nagmamahal sa'yo. Wala. Kasi sabi ko, tututo ko na lang tong oras ko hanggang makagraduate. Totoo, tama. Hanggang Sinabi yan ni Anjo kanina. Graduate yung mga bata. Papakita namin yung mga movies mo, Ange. Pabalik na tayo Posters. ng konti. Yes. Posters. Ano yan? Ito. Oh, Wow. itanong mo sa buwan. Tikboy! Walang susunod! Tikboy! Bitiwan mo ako! Sammy. I think na-nominate ako dyan Best Supporting Actor. Tama ba? I think na-nominate ako dyan eh. So, ibig sabihin nun, Ange, di ba, aminin mo na magaling kang artista, i-acknowledge mo yun. Hindi ko alam. Hindi naman ako nanalo eh. Masasabi ko magaling siguro pag nanalo. Anjo, para ikaw ay manominate at makasama mo, piliin kang makasama ni Jacqueline Jose, anong ibig sabihin Hindi nun? yan eh. Hindi lang Jacqueline Jose. Ito yung powerhouse nun na kasama sa movie. Mark Hill, Jacqueline Jose. Ako yung kabit ni Jacqueline Jose. Bata pa lang ako nun. Alam mo, mapasama ako dito sa napakagaling na mga artistang to, umarte. Nako, pribileyo. Tama. Na kailangan kong iangat yung yung game I-up yung ko. game. Exactly. Tapos ang yata nito, hindi ako nagkakamali, ang director, Chito Ronyo. Yeah. Magagaling. Di ba, Ange? So, it also tells you something, should tell you something na hindi ka naman nakukunin kung hindi may nakikita silang galing kay Anjo. Kaya lang, nalilito ako noon kasi tuwing hindi nakabuton yung camera, kumbaga hindi umu-on yung roll yun ng camera, Yeah. close pa rin sila. Kasi pala, Kaya sabi ko, sino yung anak nila? si Andy. Hindi, mukhang made in made in itanong mo sa bahay. Itanong mo sa... Oo, Ano maaalala mo dito sa pelikula natin? Kapag napagod ang puso. Nako, hindi ko makakalimutan yan. Nakagaling! Sampalin ang utang ako ng pera! Dahil kung aasa kami sa'yo ng anak mo, mamamatay kami pareho sa gutom! Anong sinabi mo? Ha? Kuya! Tama na! Tama na yan! Ate! Ha? Ate! 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 The supporting actor, Rurian. Hindi. Nominee. Never ako nanalo ng dramatic. Pero ma-nominate ka, Ange, is really something. May plaque ka nun. Ay, plaque ko. May plaque ka nun. Tama, plaque of Ikaw na bahala appreciation. magpakahoy na. Totoo, Anyway, alala ko noon, si Boyet ka-eksena ko, may fight scene kami. Hindi kami nag-uusap ni Boyet, si Christopher De Leon. Naiilang din ako kasi tatay niya anak niya si Lotlot, di ba? Oo. So hindi ko lang, ano ba to, galit ba Correct. to sa akin? Correct. Naging kami ni Balot. May fight scene noon, nung eksena, ganito lang, ganyan, pak, dinidikit lang, pak. So wala lang, hindi ako marunong mag-action eh. Siya lang yung gumugulpi sa akin. Bilang kapatid niya yata o bayaw niya na bata. Bayaw. Anyway, take. Pak. Cut! Okay, good take. Pag gano'n ko ng dibdib ko, nandun yung soul ng Converse, nakatatak sa akin. Ang lakas. Ang lakas ng sipas. Sige! Kuya! Tama na! Teka! Ang kapatid mo! Dami ang kapatid ko! Huwag ka matutulog! Police Yan. Patola. Oy, Ange. With Gretchen Barreto. Ano yan eh, may Police Patola 1, Police Patola 2.
Ngayon, tinatawag pa rin ako sa kali niya pag minsan, "Oy, si Pulis Patola." Sarap! Bakit? Hindi tayo nakasiguro. Baka may laso. Anong gagawin natin? Ang mabuti pa i-taste ko muna, ha? Sige na nga. Oh, ano balita? May lason ba? Hindi ko pa mahulin lalo. Sinuswerte ka nga naman, iba na talaga. Kasi lumalabas yung mga clips ngayon sa, yung mga YouTube. Yan. Kaya, yan, si Gretchen, si Claudine nandyan, bata How pa was si it working with the Barreto sisters? Okay ba sila nakatrabaho? Kala mo, hindi ko nakatrabaho. In your point of view. Naging best friend ko si Gretchen for a while. Very Gretchen. close kami kasi yung unang sitcom ko, tsaka unang sitcom niya, magkapatid kami. Kaya medyo matagal na rin kami magkasama. Tapos yan nga, yung Pulis Patola, I remember, nagkikwento siya sa akin, sino naliligaw sa kanya, sino yung naliling sa kanya. Para ka naging kuya. Nagsusumbong siya sa akin, anong gagawin ko? Nagagawin ako ni ganito. Mga ganun. Over the back. One of my favorites kasi, can you just imagine, nag-hit kayo sa television, tapos only top 10, top 20 kayo na show ng GMA. Tapos nagawa niyo pang gawin pelikula, bihira yan. Totoo naman. mga ganyan, John and Marcia, di ba? Yung mga nagiging pelikula, Home Alone, mga nagiging movie. Ito, para maging movie, sabihin, ang ganda ng ginawa niyo na nasa TV. True. So proud na proud ako dyan sa Over the Backward, the movie, with Jan. Ayala Zobel. Thank you so much. Ayala Zobel. Ako gumawa ng title niya tsaka na storya. Hello, I'm from the U.S. Embassy. I'm looking for Ayala Salipao-Pao. It's him! I'm here to inform you that your Uncle Johnny died in America. Chong! Patay na daw si Uncle Johnny! Namatay sa Amerika! Patay si Johnny? Oo! Hindi dapat namatay yun Parang kapatid ko yun Kasi with Ogie? Yeah. Alcacid. How was your team up with him naman? Ano nakalagay? Produced by, ano nakalagay? Octo Arts. Kasi nung araw, may contract ako sa Octo Arts. May isa pa akong movie. Hindi ko pa ginagawa. So, tinanong sa akin ni Boss, ano bang gusto mo? Sabi ko, Boss Orly, may naisip akong concept parang biglang yumaman, mahihirap biglang. Babalo yata kasama ka namin, tiyuhin namin yata. Yata, hindi ko sure. Tapos yun sabi ko, Ayala at Zobel. Di ba? Yun ang dalawang pangalan na wala pa naman mga sinon Correct. Pag mga muy bien, mga Alta, diba? mga Zobel, Ayala. Kaya nung, maganda yan, sige, gawin natin. Ginawa namin. Next? Ito, ano rin, special naman tong Milyonaryong Mini. Kasi gumawa ako ng movie na nagbibisaya kami. Hindi ka naman marunong magbisaya. Hindi. I love you. Tatawa ako mag-Bicol, pero hindi ako marunong mag-Bisaya. Nag-aaral ka ng Bisaya dito, Ange? Nagsalita ka? Yung linya lang. Inalam ko kung anong ibig sabihin, memorize ko. So, nung nag-shooting kami, nahirapan ako, pati yung pag-pronunciation, di ba? Kailangan may tama yung pronunciation. Correct. So, kailangan may kausap akong Bisaya, nakikinig ako paano bang pronunciation. Pero yan, ano rin, special kasi tara gumawa ka ng movie na catered sa mga Bisaya. Kung makakausap mo ang Panginoon, meron kang gustong sabihin sa Panginoon, meron kang gusto ipagpasalamat sa Kanya, ano yung sasabihin mo sa Panginoon natin? If there's anything that you would want to tell Him at gusto mong ipagpasalamat. Pinapasalamat ko naman lagi ang number one, normal yung mga anak ko. Kasi mababaliw siguro ako pag may kapansanan yung anak ko. Kaya I'm always grateful. Sinasabi ko sa kanya, di na baling maraming akong pagsubok sa buhay. Pero binigyan mo ako ng mga normal na anak. Kasi pag nakikita ko ibang pamilya, may problema yung anak nila, may sakit, tapos hanggang lumaki may sakit. Sa akin, ang hirap siguro, nito, ang hirap dalhin sa puso nito o pakiramdam na
yung anak mo inaalagaan mo. Sabi ko, I'm always thankful. Kaya okay lang nabigyan mo ako ng problema. Wala lang may mangyari sa mga anak ko. Thank you, Kuya. Sister Snooki, nice to see you. I miss your mom. I miss your house. Parang masarap naman yung pinapakain mo dati. Oo, masarap ang luto ni Mami Mills. Oo nga. Ange, thank you so much. And with your permission, I would like to thank my sponsors. Yes, please. Go ahead. Mia Maison Home Fragrances, maraming salamat po sa inyo. Jill Stewart Eyewear, thank you to Miss Ace Nepomuceno Chang, Omnident Dental Center, Colorete Clothing, FG Clinic, and Studio QZ here in 56 Camias, Quezon City. Friends, uli, ini-invite ko po kayo to subscribe. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like, share, and subscribe. Yeah. Thank you so much. Ange, meron ka bang gustong pasalamatan at ipromote? Meron lang gusto mga batiin, yung mga kinuwento ko kanina. Yes. Sana wag magalit. Wag magalit. Kasi matagal na yun. Oo naman. Matagal na yun. Nagsishare lang ako ng mga panahon. Yung mga fun, ano lang naman to, reminiscing the fun times with them. Hello sa inyong lahat. Ange? And thank you, I enjoyed Thank nung you. sinabi sa akin ikaw ang host. Thank you so very Nakawala much. akong second thought kasi sabi ko, sister ko to. Yes. Oh my, Ano ba to? Uwi ko to. Ange, Mia Maison Home Fragrances. Wow. And more power to you and your Thanks. vlog, my sister. Thank you, my Cookie. brother. Hindi natin masyado napag-usapan si Goma. Hindi, pero seriously, Iwas na iwas mahal ka. natin yun si Goma. Oo naman. I'm so happy that he found the girl of his dreams. Yes. Pero alam mo, nakukitan ako pag nakikita ko silang dalawa ni Don. Oh. Na Si Don. nag-guess. Parang kinikilig pa yung Parang may fans, kilig kahit factor ka asawa pa na din, sila. ha? Kaya sana makita ko rin minsan na mag-guess kayo ni Goma para kami? kiligin ulit. Thank you. Thank you, Ange. Ay, nako, masayang usapan po ngayon nangyari ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa aking kaibigang si Anjo Eliana dahil sa pagiging totoo. At hindi lang po lamang bilang isang aktor, kundi bilang isang tao. Thank you. Thank you. Sigurado pong mas nakilala pa po natin siya at wish ko po para sa kanya ay sana po maging mas aktibo pa po siyang muli sa pelikula at telebisyon dahil iba pa rin po talaga ang talentong Anjo Eliana. Ay, manawagan ka kay Boss Vic ng Viva Films. Boss Vic, Viva Films at Rosel at sa lahat po ng mga TV shows dyan. Sama ano niyo bang naman ako. hinahanap natin? Sama niyo naman kami. Yeah, kami. Sana magkasama po kami ni Anjo sa mga susunod pa po ninyong mga pelikula at mga television shows. We're here for you guys. And speaking of being here for us, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa lahat ng mga friends na nanonood sa akin dito sa ating munting channel. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at suporta ninyong lahat. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you very much and God bless you. Bye! Hope to see you soon. Thank you po.